Hello traders, hello friends. Welcome back again to my channel. I'm Coach Jay and syempre, let's have a weekly forex forecast on gold, Euro USD and GBP USD. Okay? Syempre, balikan muna natin ang significant events last week. Okay, so last week for US, we have the FOMC meeting minutes, the core CPI, CPI month-on-month, CPI year-on-year, and also yung unemployment claims. Okay, so check lang natin itong quickly. FOMC minutes. Let's check some news. Fed shrugs off downturn concerns in latest minutes. Okay, so despite recent concerns among business leaders that the economy may enter a contraction sometime in the next 6 months, U.S. central bankers see the economic outlook as fundamentally healthy. Alright, so ibig sabihin lang nito ay ang Fed ay hindi ganong ka-worry about sa economic downturn. Okay? So, it may signal a hawkish sentiment kay Fed or siguro wait and see dun sa possibility na magkaroon ulit ng in-expect na additional rate cut, no? Possible na i-hold muna. Okay, so for the meantime. So, yung core CPI same as last month, no? 0.3% din. And then yung CPI month-on-month, 0.2, same as last month din, which is 0.2. However, yung CPI year ay 2.4. Okay, last month ay 2.5, pero ang forecast ay 2.3. So, kaya naging mix ang ang resulta. Tapos yung unemployment claims ay tumaas. Medyo bad yun syempre sa economy. Analysts highlighted big jumps in jobless benefit applications across that were most affected by Hurricane Helene last week, including Florida, North Carolina, North Carolina, etc. Alright? And then, ang another naman, no, yung core PPI, okay, so bumaba siya, 0.2 from last year na 0.3. Tapos, ang PPI month-on-month, and bumaba rin siya. Alright? So, yung PPI kasi, this is the Producer Price Index. Okay, so inflation din ito. This is a leading indicator of inflationary pressures, reflecting price changes in the wholesale level. So a weaker PPI could indicate easing inflation, which might prompt market to price in rate cuts sooner, causing the USD to soften. Okay? Yan. So that's for last week. And of course, for next week naman ang mga high impact news. Okay, October 14, clear tayo. Walang mga high impact news. October 15, we have for GBP, claimant count change kay CAD, meron din. Ng October 15. So, Wednesday, October 16, kay NCD and GBP, parehas na CPI. So, be careful. And sa Thursday, yan, marami-rami tayo. We have for AUD, Euro, USD, okay, and sa Friday, we have for GBP. Ayan. Karoon pa rin dito ng volatility sa market. Alright? So, let's start na first with the DXY. So, ako, tinitignan ko talaga ang DXY para malaman natin kung gaano ka-strong or ka-weak ang DXY as compared with other currencies. And so, looking at the weekly time frame, okay, so talagang nag-react ang price dito sa strong demand level. Okay? So, nagkaroon tayo ng bullish engulfing dito. So, therefore, makakakita tayo na more continuation to the upside. Okay? So, first nga na target ay itong neckline ng double top na nakita natin. Okay? So, approaching na siya dito sa neckline. Looking at the weekly, ay bullish tayo. Check din natin ang daily. Right. So, dito naman sa daily, nakita natin talaga na nag-shift ang market from downtrend to uptrend. Okay? Kasi na-break niya na itong previous high end. Ngayon ay nag-establish na tayo ng higher high. Which is, syempre, makikita lang natin sa uptrending market. Alright? So, possible na mag-retrace muna tapos saka mag-continue ang move to the upside. So, bullish din tayo sa daily. Gold naman, talagang very bullish yung kanyang pinapakita. So, wala pa tayo talagang decent pullback. May pullback siya pero very shallow lang. Okay? And syempre, after nitong impulsive move,
makakakita talaga tayo ng correction sa market. If we notice natin itong dalawang candle na to, no? Kita talaga natin na pinupush ng mga sellers to the downside, pero ayan, nananalo pa rin ang mga buyers, okay? Kaya itong dalawang hammer na to signify an upward move, alright? Although maganda kasi makita natin yung hammer sa support, okay? Ngayon kasi nasa resistance tayo, okay? Approaching ulit tayo dito sa all-time high. Kaya hihintayin ulit natin kung mabibreak ba ulit ni gold itong all-time high na to. Okay? So, syempre, alam naman natin ang gold ay safe haven din yan. So, therefore, kapag merong mga war, ay talagang tumataas ang, especially ngayon, di ba, merong ongoing war between Israel and Iran. Okay? Syempre, hold muna tayo sa pag-sell, okay, dito kay gold. Yan, look at the weekly time frame, ay bullish siya, pero ngayon ay nagko-correct siya, no? Nagkakaroon muna siya ng ranging. Really, gusto natin mag-trade sa pullback. Of course, if we will use the fib from this low to the high, okay, ang price ay nag-react din dito sa 38.2%. So, currently, ito yung immediate support ng gold dito sa weekly, okay, which is around 2604. So if nakabay kayo rito, no, congrats. Okay, so daily time frame naman. So before we move on, let's check the COT report for gold. Medyo careful din tayo, no, kasi yung net positions ay unti-unti rin nababawasan, no? From 310k, ngayon ay 278k ang net positions, okay? Na report, ang long nila ay 370k, and then nung October 8 na pinaka-latest report nila ay 348k na lang, okay? Unti-unti na rin nilang kino-close ang mga long positions nila. So possible din na nag-profit taking na din ang mga big institutions, okay? So, sa ngayon, wala pa rin siyang ina-add na massive shorts to support talaga na magkakaroon siya ng deeper pullback. Although nung September 12, meron din ng 12,514. Okay, kaya nakakita rin tayo ng downward move dito. Pero after nun ay tumaas na naman ang gold. Okay? Maganda din yung quality ng candles na to. So, possible talaga na tumaas pa ang gold, okay? Pero for the meantime, sa sideways market condition, okay? So, ibig sabihin, range bound siya in between this resistance and support, okay? So, approaching na siya dito sa immediate resistance, possible din naman na magkaroon ng action in bumaba ang price, okay? So, again, possible lang. So, pwede tayong bumaba sa lower time frame, like sa H1 by next week, if makakita ulit tayo dito ng triple top, tapos yun, bumaba na siya. So, abangan natin by next week kung ano yung magiging price behavior niya dito sa resistance na to, okay? So, syempre naman, pag nakakita tayo ng malaking bullish na candlestick dito, may possibility talaga na i-break niya na naman itong resistance na to. Yan. And syempre, sa retest doon tayo magbabay if in case ma-break niya itong resistance na to. Alright? Ito yung possible na mangyari. Number one, pwedeng mag-hold itong resistance na to. So, makakita tayo ng short-term move to the downside, or ma-break niya na itong resistance na to and magkaroon ng continuation to the upside. Based dito sa COT report ay bullish pa rin naman ang mga big institutions kay gold. Alright? Next naman ay Euro USD. Looking at the weekly time frame ay very bearish din ang pinapakita niya. Okay, so kung si DXY ay bullish, syempre naman si Euro USD ay bearish dahil inversely correlated talaga sila. So, si Euro USD ay anti-dollar. Pero syempre sa ngayon, it's too late na if mag-sell tayo. Okay, gusto natin makakita ng pullback, okay, bago tayo mag-sell. Right? Okay, so bearish tayo looking at the weekly time frame. Sa daily naman ang price ay sitting dito sa previous resistance.
And then nag-act as support, ngayon ay nire-retest niya ulit as support. Okay, so we have to wait and see dahil next week ay, yan, dahil for Euro, we have an ECB press conference next week, 8:45. Kaya talagang for sure magiging volatile ang Euro USD by next week. So, hindi natin alam kung magdediretso na siya dito and i-reach niya itong next immediate support niya dito sa daily time frame, okay? So, bearish tayo dito kay Euro USD. Especially nakakita rin tayo dito ng double top, okay? So, double tap kasi is a bearish price action pattern. Alright? Ayan. So, syempre, i-check din natin ang COT report. Ayan. So, dito, kita natin na unti-unti talagang nababawasan ang kanilang mga long orders. Okay? So, from 218K, 173K na lang yung long nila. And syempre, para mas madali natin makita, if we check the net positions, no, they went from having 100K na net positions, ngayon ay 39K na lang. So clearly, nag-shift na nga ang mga big institutions from bullish to bearish side of the Euro USD. So, tignan din natin ang H4 time frame. Kita natin, nag-attempt ang mga sellers na ibaba ang price, pero ang mga bulls ay dinedefend pa rin nila itong level na to. Okay, so nasa critical level ang price ni Euro USD. Okay, so we really have to wait and see by next week kung ano yung gagawin niya dito sa area na to. Pero ako personally, gusto ko siya magkaroon ng retracement. Okay. Even dito sa may 38.2%. Okay. Dahil previous support yan, possible na mag-act as resistance. Okay, so ito muna yung first level ko. So, ang 38.2% naman ay decent na rin yan for pullback. Okay? If hindi nag-hold yan, meron pa naman tayong 50% level ng fee. Alright? So, bearish tayo dito kay Euro USD. Hintay lang tayo ng decent pullback para makasabay tayo na makapag-sell. Okay? Then, for the last pair, GBP USD, nakikita naman natin itong very textbook na uptrending market. Okay? Kaso lang, not past 2 consecutive weeks, kita natin itong move niya to the downside na very aggressive. Okay? So, dito na nagkaroon tayo ng equal low and ang price ay naririto sa previous resistance. Ngayon ay nag-a-act as support. Okay? So, possible tayong makakita rin dito ng upside move kay GBP USD. Okay? Nasa critical level din, no? Kasi very aggressive yung move niya to the downside, pero naririto siya sa previous resistance na possible mag-act as support. Okay? So, dito sa weekly ay neutral ako. Let's check the daily time frame. Yung last 2 candles na na-create ay puro mga doji, no? So, ibig sabihin, indecisive talaga. Okay. So, let's check the COT report. Okay, net position pa rin naman ay positive 93,000. So, generally, ay bullish pa rin naman ang mga big institutions kay GBP. However, no, nag-close sila ng long orders and also nag-close din sila ng short orders nila. Kaya, may possibility makakita rin tayo dito ng consolidation for the time being, no? So, possible nga na mag-range muna ang price diyan sa level na yan. Okay? And syempre, unless proven otherwise. Okay? Syempre, mahirap pa rin mag-buy. Wala pa rin namang confirmation and very bearish pa yung pinapakita ng market. Alright? Check natin ang H4. Okay, so, hindi rin maganda yung price action niya dahil choppy ang market. So, neutral muna tayo dito kay GBP USD. Okay? Kasi dalawa yung possible scenario. Pwedeng magpumasok tayo sa sideways market condition or i-break niya na itong level na to and magkaroon ng continuation to the downside for a deeper correction. Okay?
Yan. So, that's all and I hope marami ulit kayo natutunan sa video na ito. Bye-bye!